Hello po sa inyong lahat mga kamatyas. Ihabol pa natin itong labang bandang huli nagkapilitan. Kanina po sa Bakbakang Pragnananda and Caruana, nasabi ko na yun lang ang kaisa-isang labang nagkapisakan. Nagulat po ako kasi equal na equal tong laban na ito eh. Nagulat ako bandang huli, nagkapisakan. Iyahabol natin ito at sa end part po, update ko uli kayo sa standing. Ang ginawa ni Gukesh nag E4, E5 si Ferrugia, Knight F3, Ruy Lopez ang pinasok, Berlin ang paborito ni Wesley. Nag-anti-Berlin, Bishop C5, Castle, Knight D4. Ayan, medyo kakaiba. Hinamon kagad, palit-palit. At nag-Knight D2 develop, C6, paalis lang sa Bishop. At nag-D6 para bigyang buhay naman ang Bishop mamaya. Paalis muna ngayon sa Bishop, umatras. Bishop B3, nag-A5. Ayan. Space sa queen side. Knight C4, inatake muna, umatras ang Bishop. At nag-Knight E3 na wala na po sa talaan ng aklat. Dahil ang mga nakatalapan nitong nakaraan may tumira ng King H1 para siguro maka-F4 at makaiwas sa pin. May tumira din ng A4. Ayun, para pantay lang ang space sa queen side at maiwasan din yung paparating na B5. Okay? Pero dito tayo sa new move ni Gukesh, Knight E3, nag-castle, Queen F3, D5, Bishop C2, G6. Ayan, para walang lundag ng knight sa F5. Yun nga lang po, may drawback yan kasi mahina pa rin or humina ang dark squares. Nag-rook E1, Bishop E6, kumapture sa D5 capture, and nag-H3, Rook E8, Bishop A4, inatake ang Torre, nag-E4, capture, at nag-Queen E2, Rook E7, umiwas, Knight F1. Bakit po bumalik? Maaring ililipat sa G3 o kaya sasalubungin ng Bishop. Nag-Queen C7, Bishop B3, hinamon muna, nag-A4 dito. Sacrifice pawn, at ang kinapture ni Gukesh ay ang Bishop. Ano po ang mayroon kung capturein ang sacrifice pawn na yan? Magbi-Bishop C4. Aatakihin muna ang Reyna. At saan ba dadalhin? Halimbawa, dalhin natin sa C2, magbi-Bishop D3, hindi tatantanan. Pag nag-Queen D1, capture, and Bishop B8. Nako. Ayun, no? At kapag nag-G3, mag-E3. Nako, yan na po ang malayo at malalim na laman kapag ganun ang ginawa ng puti. Balik tayo dito sa Bishop takes E6, Rook takes E6, Bishop E3, palit-palit. Nag-A3 para makapanira ng pawn structure. Nag-C4 muna. Knight H5. Ayan, teka muna mga kamatyas. Papaano kung capturein ang pawn sa B2? Pag nag-Queen takes B2, halimbawa capturein ang pawn sa C4, may Queen takes B7. So, bawi lang din pala. Okay? Ang ginawa Knight H5, ang idea dito ni Ferrugia magna-Knight F4, nag-G3 pinigilan, Bishop C5, B3, F5, ayan, mag-F4 na, capture, at nag-Rook AD1, so may mga paparating na Rook D5, nag-Rook F8, bumubuelo talaga dito si Ferrugia maka-atake ng F4, Rook D5, Queen E7, at nag-F4 na, para mapigilan talaga totally ang paparating na malakas na F4. Dito kasi, pag naka-F4 ang black, nako, delikado ang puti, delikado. Kaya, pinigilan kagad ni Gukesh at nag-Knight F6. Dito naman, hindi ma-enpasan capture kasi biti naman ang Torre. Okay? Knight F6, nag-Rook D2, G5. Naku, talagang gustong-gusto ng manalo si Ferrugia. Kasi nasa ibaba siya eh. Gusto niya kahit paano manalo. Knight E3, tineret ang pawn sa F5, pero alamin muna natin mga kamatyas, mapapatanong kayo dito, Coach, ba't hindi kinapture? Wala namang depensa yung pawn na yan. Ano meron dyan? Magna Knight D7, iikot, pupunta sa E5, pupuntahan ang F3 square. Equal ang evaluation bar pero may play. May play dito ang black. Kaya ang ginawa dito ni Gukesh, simple lang Knight E3, kumapture na, capture, Queen F7, at nag-King H2. Ayan, dito naman, bakit hindi kinapture ang libreng pawn sa F5? Magna Knight H5. May threat, may threat. Kung magku-Queen G6 check, baka mapaisip kayo, magku-Queen G2 lang yan ha. Walang capture yan sa Knight kasi nakapin. Okay, hindi bagsak ang Knight dyan. Balik tayo sa ginawa ng King H2 para may ready Knight takes F5 na, tapos Rook G1 check, nag Knight H5. Depensado na ang pawn, may atake pa, dinipensahan lang din.
Nag-rook G6, rook D5, talagang kuntiryado ni Gukes. Oh. Knight G7, dinipensahan at nag-rook D1 para mag-rook D7. Nag-rook H6. Ito na yung paparating. Oh. May mga kalikalikot eh. Rook G1, rook G6, sinalubong, rook DG1, rook H6. Draw. Rook G1, rook G6, umayaw si Gukes. Napaisip mga kamatsas. Siguro nasilip niya dito sa posisyon na ito, mukhang alanganin si Pragnananda kay Caruana. Kaya siguro naisip niya, naku, hindi pwede. Pag tinabla ko ito at manalo itong si Caruaning, delikading. Ayun, capture. King H8 na bad move po si Ferrugia, dapat daw ay Knight E6. Ibigay ito pero may check naman. Ayun. Hindi pwedeng capturein. Pero nag King H8, King F2, Rook G8, Queen G5. Bad move ang binigay sa tira na yan. Dapat daw Queen H6. Mahirap nga lang makita mga kamatyas. Parang walang threat eh. Oh. Parang gumanon lang. O balik tayo sa Queen G5. Hindi makagalaw ang knight kasi magku-queen takes F5. Yan po ang idea ni Gukes dito. Queen G6, sinamon ng queen to queen, mali din. Dapat daw ay knight E6 talaga, kahapon pa yan. Pag kinapture yan, queen G7. Uy, may mga sundot-sundot. May matchas ba? At ang ginawa dito, queen E5. Okay, pag kinapture, silipin ko lang mga kamatchas, may queen G3. Oo. Dito pupunta. Check dito, knight F1, queen G3. Oo nga, pagka gumanon, mayroong rook G2 check. Pag nag-king D1, queen F3 check. Capture na yun, ano? Obligado dito. Queen C3 check dito. Ayun, queen A1, matchakaw. Matchas. Balik tayo. Sinilip ko lang. Queen G6, capture at nag-rook D6, tineret ang pawn sa G6. Nag-rook E8 si Ferrugia. Ayan, teka muning. Ano mayroon kung depensahan yan? Mag-rook B6 daw. Pag dinipensahan ulit, magda-knight D5. Mangyari, napaka-passive po ng rook sa B8. Decisive advantage. Positional ang puti dito. Okay, balik tayo kung bakit nag-rook E8 dito. Rook takes, knight E6. Para maka-knight E6, makagulo-gulo na. Knight D5, dinipensahan ang pawn. Knight D4, pasok. Rook B6, threatening rook takes B7, nag-knight C2. Nagkasunod-sunod na po dito ang mga alanganing tira ni Ferrugia. Ang knight C2 niya, nakikita ko, idea ay to play E3. Pero dapat daw E3 kagad. Yan pala kagad. Pag nag-knight takes E3, rook E4. Pag nag-knight D5 kasi may rook E2, kuha yon. Rook takes B7, rook takes F4, check. King G2, rook E4, etc. Lamang pa rin dito ang puti mga kamatyas. Pero hindi ganun kalakihan ang evaluation bar kumpara dito sa knight C2 takes nag-rook E6. Pero bakit naman hindi tumira ng E3? Magki-king E2. Knight D4 check, king D3. Pag nag-E2, knight F6. Yun pala, baon-baon na yun. Meron palang mating net na paparating, unstoppable. Paano kung mag-rook E3 check? Pag kinapture, may queen. Dito naman ka-capture. Okay, wala pa rin. Kahit mag-queen yan, may threatening matchas. Ang lakas ng paparating talaga na matchas na yon. Balik tayo, kaya nag-rook E6 lang para pigilan ang lundag ng knight sa F6. Rook E7, hina mo na. Rook H6 para makagulo-gulo. Nag-C5, another panggulong, strong pass pawn. Knight D4, pamigil. King G2, dinipensahan. Check muna, King F2, Rook H6, and nag-B4. Rook takes H3, King G2, Rook H6, at nag-Rook B7 para ihatid yung pawn sa B5. Nag-King G8, B5, King F8, B6. Nako, unti-unting mararating. Nako, mag-reyna ang pawn. Nag-Rook G6, checking F2, Rook H6, Rook C7. Nako po! Isang hakbang na lamang, graduate na mga kamatyas. Rook H2 check at nag-King G3. Resign si Ferrugia. Palakpakan ng India dito mga kamatyas. Sigurado yon. Tuwang-tuwa ang buong India dito. Bakit po nag-resign dito si Ferrugia? Kasi kung mag-rook B2 siya, late na rin eh. It's too late! Ano ba yung kantang yon? It's too late, you walk by. It's too late.
Ano ba lyrics nun? Ayun. Late na. Magro-Roxy A check na kasi tapos B8. O boss, yan po ang kaganapan ditong nangyari. At silipin uli natin ang standing. Kaya dito yung nananatili pa ring buhay na buhay ang pag-asa ni Gukes Dumarahu. 8.5 points. Last round na po. Yan ang aabangan natin. Sino ba ang last round nila? Okay, Hikaru Nakamura versus Gukes. Ay, maganda ang last round. Makikipagpatayan si Nakamura dito. Si Nakamura kasi 8 points. Oh, may pag-asa siya. Pag nanalo siya, siya ang champion sa candidates. Ang ganda pala ng last round. Pag natabla, wala na. Gukes na yan. At itong si Ferusha, Vidit, Abasov, Pragnananda, Pabiano Caruana, Nepo. Napakaganda naman ng last round. Ayan oh, Nepo and Caruana. Parehong 8 points. Ang ganda. Pag nanalo, ang isa sa kanila, Nepo or Caruana, magna 9 points. O yan. At kung posibleng manalo, si Nakamura, 9 points din. At kung may tabla lang ni Gukes, 9 points. Ang malupit, nagtablahan lahat, champion si Gukes. Okay, yan po ang timplahan dito sa paparating na last round. Sino ba ang uupo katapat ni World Champion Ding Liren ng China? Yan ang aabangan natin. Ganda pala ng last round nila bukas Aabangan natin yan mga kamatyas. Nandito lang po si Coach Kamatyas. Laging nakaabang sa pandaigdigang balita pagdating sa headrest. At maraming salamat po muli sa mga nag-participate, sumuporta, yung ating mga Kamatyas followers and subscribers natin nandun sa venue kahapon sa SM South Mall. Thank you so much po SM South Mall Las Piñas City sa pagbibigay sa amin ng napakagandang accommodation doon, venue. Ayan at marami pang susunod na activities ang Kamatyas. Shout out kay Boss National Master David Almirol Jr. sa walang sawa niyang pagsuporta sa mga Kamatyas tournaments and 12 edition na po tayo. Okay, abangan natin kung ano pa yung mga susunod pang tournaments na gagawin po ng Kamatyas. Iyan ang kaabang-abang. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.